Nakahinga ng maluwag ang empleyadong si Glenn Mapalad dahil hindi na itutuloy ang planong odd-even scheme kasabay ng pagsuspende ni Pangulong Bongbong Marcos sa atras-abanteng EDSA rebuild. Malaki ang epekto kay Glenn kung nagkataon dahil araw-araw siyang bumabaybay sa pangunahing lansangan mula Makati pa Quezon City. Sang-ayon siya na dapat nang ayusin ang EDSA. Marahil tulad ng marami, may hiling siya sa mga otoridad. Proper information for a period of time. Tingin naman ang car owner na si Bong dapat naaayon sa international standards ang pagsasaayos ng EDSA. Pag ni-repair ang EDSA, kailangan dyan yung contractor, yung world class. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pinapabago ng Pangulo ang buong plano na dapat sanang sisimulan sa June 13. Ang pinakautos daw ni Pangulong Marcos, quote, find a better way sa loob ng isang buwan at paiksiin ang oras ng pagkukumpuni. He will not allow 2 years. He wants it 6 months. Or, if possible, less within a year. Suportado naman ng ilang lokal na pamahalaan sa Kamaynilaan ang desisyon ng Pangulo. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora na tumatayo ring presidente ng Metro Manila Council, bagamat nauunawaan niya na kailangan na ang rehabilitasyon, hindi dapat ito maging pasakit sa mga Pilipino. Umaasa rin ang Quezon City Government na may mga teknolohiyang makakapagpabilis ng EDSA rebuild gayang hiling ni Pangulong Marcos. Bagamat nakapreno pa ang EDSA rebuild, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy pa rin ang mga plano para sa mga commuter. Kabilang na dyan ang planong unti-unting pagdagdag ng mga bus sa EDSA busway at ang posibilidad na mapaaga ang biyahe ng MRT3. Samantala ngayong suspendido na ang EDSA rebuild, panawagan naman ng Transport Group na Manibela, itigil na rin muna ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot sa higit 5,400 ang naitalang violators sa unang linggo ng NCAP mula May 26 hanggang June 1. Sabi ng MMDA, pag-aaralan at sosolusyonan nila ang mga hinaing ng grupo sa pulisiya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.